Good morning. Ah, 3:45 a.m. Anyway, yeah, document ko 'to. Kasi sabi ko nga sa inyo nakakalimutan ko 'tong ginagawa ko, eh. Yung start sa umaga, blank, totally blank ako, eh. Um, pero pinanood ko yung last 3 video ko. Halos nandun naman lahat, so nag-refresh ako ulit. But anyway, in case, ang gagawin ko na lang ngayon is, document ko lahat ng entry ko para kung may miss ako, makikita natin sometimes, somewhere, anywhere. Anyway, um, subukan natin dito nag-start, so let's say nag-start ako ng 4, right? Hide ko muna 'to. Nag-start ako ng 4. Makikita niyo dito sa 4 hours, um, ito yung pinaka-high niya, ito yung pinaka-resistance niya sa 4 hours. Kung ipo-project niyo, ang entry ng mga 4 hours natin is eto, sa oversold, sa overbought. Lahat ng entry niyan sa overbought, right? Yang overbought na yan sa 4 hours, meron yang high. I think possible na makita natin yung high niyan. Um, kung i-TTI natin, I think possible na makita natin na yan. Isipin nyo lang is lahat ng entry na yan is nasa overbought. Lahat ng magandang entry, makikita nyo lang sa overbought, right? Yung wala sa overbought, ibig sabihin, continue pa yon, moving yon, moving. Pero pwede rin kayong humabol doon. Kasi magandang entry rin yun sa lower time frame naman, right? So, sa 4 hours natin ngayon, ang high natin is ito. Ito ang high natin sa 4 hours, right? Ito yung last high natin ngayon sa 4 hours. Ito, yan. Yung last high natin sa 4 hours. So, the last na resistance natin. So, pupunta ako sa, let's say, 45. Yan natin kung ano makikita natin sa 45. Ito. So, ito yung last high natin sa 4 hours, and then yung mga entry sa 4 hours na short, nandito pa rin sa overbought, yung pinakamagagandang entry. Yan. Saka sa ang up mo naman dito sa oversold. Mati-TI natin yung oversold na yan kung hanggang saan yan natatapos para makapag-long tayo. Pupunta lang tayo sa lower time frame. So remember, ang mga entry natin is nandito sa oversold and overbought. Eto, kung nakikita nyo to, eto, kung nakikita nyo to, from here hanggang doon, right? Consolidating yan. Ito yung tandaan nyo, ito yung mga TP niyan. Ito yung mga TP niyan. Yan yung mga TP niya. Moving TP yan. Move nyo lang ng resistance, ng support. Yan, support. Ito yung mga yan. Kung titingnan nyo, yung bawat isang yan, halos hindi yan na-break. Mag-umpisa ka dito. Right? Mag-umpisa ka dito. Consolidation yan. Hindi consolidation yan eh. Ang kwan yan eh. Bali sa 45. Ito lang yung pinakamataas ng 45. Bali, ito lang yung pinakamataas ng 45. Yan ang pinakamataas ng 45, right? Hanggang dyan lang ang 45. Kaya lang, ang market gusto niya pang tumataas. Kaya niya ginawa ito. Kung titingnan mo yan sa higher time frame, isang move lang yan. Ayan, isang move lang yan. Pero dito sa 4, hindi pa rin niya kinaya. Nagawa pa rin siya nito. Ang 4 niya hanggang dito lang. Tapos nagawa pa rin siya noon. Hanggang umabot siya doon. Di ba? So, ganun din dito sa 45. Hanggang dito lang ang kaya ng 45 sa gumawa siya nito. So, ito yung mga pullback niyan na pwede mong i-entry. Hindi dapat yan lalagpas dun sa susunod. Pag lumagpas, pwede kang mag-reversal. To.
'Pag nababaan yan nitong market, puwede kang mag-reversal. Katulad nito, 'to, right, itong buong 'to, 'yan. Pero saan nag-start ng reversal mo? Pinakamaganda mong gawin is etong parallel na 'to, kung saan siya ma-break, may idea ka na ito bababa pa kasi na-break niya yan, eh. Ayan, oh, na-break niya yan, eh. Nung na-break niya yan, kung ipo-project mo yan pababa, right, makikita mo dito, eto pa lang ang red mo, eh, meron pa siyang ibababa. Kung titingnan mo yan sa higher time frame, nag-uumpisa pa lang siya, right? Ito yung mga consolidation mo, yan. Tapos doon na break, nag-umpisa pa lang siya. So puwede ka ng mag-start mag-TA dito, although kinat ka nito, oh. Pero doesn't matter, may kwan ka naman, eh, may stop loss ka naman, eh. Mino-move mo yung stop loss mo, eh, right? So, kinat mo yan diyaan, alam mong meron pang ibababa, puwede kang mag-TA dito ng short hanggang maabot mo 'to. Kung gaganon natin 'to and then titingnan mo sa lower time frame, right? Makakakita ka ng eto, again, pababa naman. So, simula dito, magpo-project ka hanggang pababa. Hindi mo alam kung saan matatapos yan, eh, pero magpo-project ka kung may ipo-project ka na and then haharangan mo na lang nito. So, dito ka na mag-uumpisa uli. Pero habang ginagawa mo yun, eto yung mga hindi niya binalikan. Yung mga yan, oh, hindi niya yan binalikan. Not until eto, ito yung last. Saan natin yung last, ha? Ito yung last na pullback, right? Ayan ang last na pullback. Ang layo pa din, oh. Ang layo pa din, oh. So ngayon, nabago lang 'yan, consolidation, nung nalagpasan niya na 'to. Eto, hindi. Hindi niya pa rin nalagpasan 'yan, ayan, oh. See? So, short pa rin siya dito pero nagko-consolidate na siya. Ang kukunin mo lang diyan yung pinaka-bottom, eto. And then, mag-start ka na mag-TA, okey? Nalihis na ako ng landas. Anyway, let's go back dun sa entry ko, 4 hours. So, nagkaintindihan na tayo dito sa 45, So, nandito tayo ngayon. So, ito na yung high ng 4 hours ko. Ay, ng 45 ko. Ito yung high ng 45 ko. Dito lang ako mag-TTA. So, ito yung high niya. Let's see. Ito yung high niya. High pa lang ang makikita ko dito. Yan ang high niya. So, ito yung high niya. And then, pupunta ako ng, tingnan natin yung 15. 15, ito yung pinaka-low niya. Yan. Ito yung unang low, yung susunod na low. 15 sa 5. Makikita niyo sa mga video i-explain ko rin yun kung saan yun. Kahit ako nakalimutan ko na, eh. Pero, so, dito sa 5, ayan yung high niya, di ba? Ito yung high niya. So, ang short mo nag-start dito, which is ginanito mo lang yan, di ba? Ginanyan mo lang. And then, pwede mo itong i-breakdown. Ito. Pwede mo itong i-breakdown. Starting dito. Ayan. Ito. Sa last na pullback. Punta doon. So, meron ka ng idea kung saan siya mateterminate. Dito sa around dito. Nag-short siya. Na-break niya yung somewhere around dito nag-short siya. Kung titingnan mo yan sa 1 minute.
Oops. 'To, 'to. So, 1 minute. Makikita mo dito, makikita mo yung high niya and then makakita ka ng divergence, ayan oh, yun oh, sa taas ka nakakita. So, estimate, iko-consider mo, gawa ka lang ng parallel. Ito yung unang mong, pullback, right? Ito yung low mo, ito yung low mo, yan yung low mo. Ito yung una mong pullback. Ito yung, divergence mo, low, unang pullback, yan. Ano nangyari diyan? Ayan oh, hindi niya naman binrake, 'di ba? Hindi niya binrake, pero minrake niya yung low. So, ang susunod mo na entry, actually ito yung susunod mo na entry, pero nagkaroon ka ng consolidation dito oh. Ayan oh, ito yung last na sa 5. Ito yung hindi niya na puwedeng balikan. Babalikan niya lang 'yan kung ibe-break niya 'to ng high, right? Katulad nito, umaangat pa rin siya. So 'pag ito umangat doon na hindi niya inabot yan, magda-down yan. Pero kung ma-break niya yan bago umabot dito sa overbought, malamang reversal yan. Okay? So malamang mata-stop out yung aking ma-stop out yung aking kwan, yung aking trade. Pero konti lang. Kasi, kita mo to, yan, right? And then, itong stop loss ko eh. Ayan ang stop loss ko. Yan ang SL ko. Yan ang stop loss ko. Pero, pwedeng maging stop loss eto. Ayan, yan tinamaan niya na yan. Stop loss na yan. Kasi yan dapat ang hindi niya balikan eh. Pero binalikan niya oh. So dito, malamang magre-reversal to pataas. So ang hahanapin mo ngayon dito is yung balik niya dito sa oversold. To. Doon ka mag-entry sa oversold. Kasi nag-reverse na siya. Hindi pa ako na stop loss. Pero, bababa pa yan dyan eh. Bababa pa dyan ang entry ko nandito eh. So, once na bumaba yan, pwede kong mag-out ng positive pa din. Right? So, dito, etong first pull out na yan, nakuha ko yan dito, sa 5. Kasi, ang sabi ng 5, hanggang dyan lang siya, hindi siya lalagpas dyan. Pero nilagpasan niya. Kaya nga nag-TTI tayo, di ba? Hanggang dyan lang siya. So, nung lumipat ako ng 1, yun ang ginawa kong resistance na hindi niya dapat balikan. Na pag binalikan niya, magre-reversal na tayo. So, binalikan niya, magre-reversal na yan. May stop loss ako dito. Pag inabot niya yung stop loss ko, too bad. Pero konti lang yun. Pero kung hindi niya inaabot yung stop loss ko at binalikan niya yung entry ko, mag-exit ako. Siyempre, mag-exit ako ng positive, di ba? Pero, mag-e-entry ako ng long naman. Mag-entry ako ng long naman. Although, pwede pa rin niya mag-reversal. So, ang gagawin mo, pwede ka mag-hedge mode kung gusto mo until makakita ka ng magandang entry na tatanggalin mo na yung hedge mode mo. Anyway, eto, meron naman kasing talagang possibility yan na mag-reverse na eh. Kasi, eto yung downtrend mo eh. Dito na break yan eh. Dito na break yan eh. So, ibig sabihin, pwede na siyang bumaba pagdating dito. Pero, nag-consolidate siya. TNA mo lang. Right? TNA mo lang. Ngayon, alam mo na. At least alam mo kung ano yung nangyayari.
Hindi yung nanguhula ka sa yan. So, na-stop out ako. That's fine. Kasi ngayon alam ko na kung saan siya papunta. Up na siya. Up na siya. So, kailangan nito bumalik pero hindi niya lagpasan etong blue ko na 'to, itong blue. Dapat hindi niya lagpasan 'yan. Pero 'yan siyempre hanggang dito sa support, right? Hanggang dito sa support. Pero according to this, hindi niya dapat lagpasan. Kasi 'yan yung hindi niya dapat balikan, eh. Ito, 'tong dalawang 'to. Hindi niya kailangang balikan 'to, 'yang dalawang 'yan, which is ito 'yan, 'yan, right? So, ang entry ko diyan is kailangan umabot siya dito sa blue, pero mag-oversold siya. So, ito, tandaan niyo kaya natatandaan ko 'to ngayon pero makakalimutan ko 'to, So, kailangan 'tong mag-pullback hanggang dito sa blue na hindi niya nilalagpasan 'tong dalawa, pero aabot siya ng 'to, aabot siya ng dito. 'Yan ang pinakamagandang entry. Hanggang hanggang dito lang siya sa taas, pero hanggang dun siya sa baba. Okay? Yun ang entry mo ng long. So you have to wait. You have to wait na maabot niya yan bago ka mag-entry. Hindi ka basta mag-e-entry kung nandito pa lang siya sa gitna. Kahit na umabot pa hanggang dito yan, kung doon niya pa lang naabot yun, mas safer yun. And then malalagyan mo ng stop loss na mas maliit. Okay? So, anyway, waiting tayo. And then, sana makatulong tong video sa baka may mapulot tayo dito pag nag-start na ako makalimot. Anyway, yun lang for today.